So, narito na yung ating mapakalaking gigante. Yun na siya. Kalaki ngayon. Tapos, ang dami niyang mga aerial root. Dito nga po sa aking garden, ang dami nating lumalaki at talagang nagiging dambuhalang mga halaman. Ano? Libo-libo na yung halaga, no? Ng isa, pero ito, parang 500 lang ata isa, sabi. Hello everyone! This is Sir Mizuna of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Well, parang tinitingnan ko dito sa aking garden kung ano yung mga malaki kong halaman. Kayo ba, fascinated din ba kayo dun sa mga naglalakihan, parang malahiganting mga halaman? Kasi yan yung mga weakness ko eh. Bukod sa yung iba naman mga sa forma, ito naman sa laki, no? Kumbaga, gusto natin kasi yung plants natin, yan yung ating goal talaga, yung lumaki kagad yung halaman natin, ano? At maging dambuhala. Doon sa mga merong mga spaces na malalaki, no? Yan yung ating goal talaga, yung mapalaki yung halaman natin, mapalash. And ano nga ba yung mga halaman yun na lumaki na? Dito po sa aking garden, ang dami kong mga cactus na malaki, succulents na malaki, philodendrons na malaki. And napapakita ko yan sa ating mga vlog, ano. Pero itong isang uri ng philodendrons na to, may certain na ganda kapag lumalaki sila, no. At kanina nga may inaalok sa akin na philodendrons na napakalaki, no. And matutuwa kayo dahil mismo sa pangalan niya, makikita mo yung higante niya, no. Ano kayang halaman yan, ano? Makita nyo po sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At dito nga po sa aking garden, ang dami nating lumalaki at talagang nagiging dambuhalang mga halaman, ano, kung saan kumakapit, bumabaging, umaakyat. Isa po sa mga variety ng halaman na talagang makikita nating lalaki sa ating garden kapag meron po kayong mga philodendrons, no. Ako po dito sa aking garden, ang dami kong mga philodendrons na malalaki, no. Even po dun sa Santa Maria, no, meron po akong isa dun na halaman na talaga namang parang malahalimaw sa laki, no? At panoorin nyo to para makita nyo. So, narito na yung ating mapakalaking giganteng and look, tingnan nyo naman kung gaano kalaki niya, no? Medyo meron nga lang mga laglag yung mga dahon niya. O, kita nyo. See, nasa ilalim siya ng mga puno, ano, pero ganun pa man, lumalaki talaga yung mga halaman dito. Ayan. So, dami. Hindi na maabot sa sobrang taas niya, no. Kita nyo, yung kalaki yung container niya. At tingnan nyo yung kanyang pinaka puno na po siya, no. Ito yung kanyang pinaka puno, look. So ito maliit na maliit pa lang ito nagpunta dito. And ayan, o, yung kapuno niya, yun na siya, o, kalaki ngayon. Tapos ang dami niyang mga aerial roots. Tapos napansin ko dito yung mga aerial roots niya pumapit nga, no, sa pinaka makopa. Yan, nasa ilalim kasi yan ng makopa. Tapos ito, ngayong summer, ganyan yung mga dahon niya, no. Pero pagdating naman ng tag-ulan yan, mas ano yan, gaganda yung mga dahon, ano. Pero feeling ko lalaki pa to ng malaking malaki dito, no. Kasi kita nyo, sobrang lalaki niyan. Siguro ang taas niyan napakataas, no. Mas mataas pa sa tao. So yun yung halaman namin dito na isa sa pinakamalaking philodendron ko, yung Yanthenium. Ayan. And ayan, napanood nyo, diba? Nakakamangha sa kagandahan at sa laki yung ating philodendrons dyan, ano. Pero alam niyo ba ngayon, meron sa aking inaalok, ano. Kasi dito naman sa garden ko, iba naman yung mga higante sa atin. For example, itong philodendron hopes, yan yung ating sahod yaman, napakalaki po niyan, ano. Pero dito, putahan natin doon sa ornamentals. Yan, sa Mini Dino ornamentals.
may inaalok po sa akin. Napakamura na talaga, no? At tingnan natin, ano, kasi sabi ko, sige, go na yan. Kasi nga, dahil yung aking alaga sa Santa Maria, parang talagang dambuhala na, naisip ko, pwede ko siyang kunin. Tapos saka ko na lang isipan kung saan natin ilalagay, ano. Napakamura po, promise. Tara, tingnan natin. Punta natin, ayun na kasi si Juday. At may inaalok siya sa aking halaman. Tara. So, eto na nga po. Juday. Ano ba ginagawa mo dyan? Naglilinis. O, ayan, naglilinis si Juday. And, ito na, yung inaalok niya. Okay. Ito ba yung sinasabi mo? Oo. Oh, laki. Dalawa, 1,000 naman sa'yo. Ay! 1,000 pesos na lang daw. Tingnan niya naman, ha. 1,000 pesos. Pero nung kasagsagan talaga, magkano to talaga? Pag mga ganito kalaki na, libo-libo na yung halaga, no? Ng isa. Pero ito, parang 500 lang ata isa, sabi sa akin. So, 1,500 daw po yan, dalawa, no? Pero sa akin, bibigyan niya ng 1,000. Wala sigurong, meron ba bumibili ito? Wala ka mapag-alokan, ano? Kaya ako inaalok mo, no? Para sana. Pa nga naalok ko yung kay Ma'am Donna. Hindi mo pa naalok. Anyways, akin mo na lang to, no? Kasi, lagay natin doon sa may labas, no? At, parang iniisip ko doon na lang, no? Pero, hindi kaya sisikip doon. Anyways, marami naman tayong pwedeng paglagyan. Maluwag naman dito. So, kunin natin. Tingnan natin, ano? Grabe, no? Ang lalaki ng mga petioles niya. O, kita nyo? Tataba. Nakatayo na yan, no? Isang linggo di pa yan nakatayo. So ito, niripat ko. Niripat mo nung isang linggo. Tuwan-tuwa ako dun sa mga dahon nito kasi tingnan nyo po, talagang, and from the name itself, no? Giganteum, higante, no? So, this is a philodendron, giganteum. At talaga pong lumalaki siya. Kung gusto nyo talaga ng malaking-malaki na halaman sa inyong garden, ito po talaga yung the best, ano? Kasi nakita nyo naman yung sa amin, ang laki ng kanyang mga mga petioles pa lang, tapos itong leaves, no? So, tingnan natin, ano? Magulang na to. Pero, ayan, hindi ko nababakbakin yung tinanin niya. Pero, eto po, katulad nung nakita natin kanina, yung kanyang pinaka stem, nagiging parang kahoy-kahoy, ano. Tapos, lalabasan siya ng mga aerial roots. So, ito daw, siguro katatanim lang nila nito. And, binunot siguro, no, sa pinaka ground. Palagi ko sa lupa ito nakatanim before, no. Kasi niripat nila, no. So, eto, binibenta niya sa akin kasi sa mga maliliit yung spaces, hindi sa inyo recommendable itong mga ganitong halaman, ano. Pero dun sa mga gusto ng mala-jungle yung bahay nila at yan, mga gusto nyo ng corner ng bahay na bakante, no, or meron kayong space na gusto nyo lagyan ng napakalaking plants, bagay na bagay po sa inyo to, no, kasi talagang attraction, no, ang maibibigay nito sa inyo. So, eto, kunin natin to and saka na lang natin isipin kung saan, ano. Ito, medyo ano lang yung mga dahon, yung mga tinignan. Pero maganda yan kapag may sunog lang. Sige, paraanan na rin natin yung pag-aalaga, ano. Ito kasi, dahil nga philodendrons, mas gusto po nito yung area kung saan bright shaded lang, no, or yung araw nakakapasok pa rin pero limited lang, hindi direkta, no, kasi katulad po nito, ang nangyari siguro dito, ayan, nasunog ng araw, ano, dahil natampak, no, or sa direct na sunlight siya na lagay. Pero dun po sa mga talagang natural habitat nito, mga philodendrons na sa mga kagubatan, bundok, yan, makikita nyo po na mayroon pang mga trees na talagang yung pinaka sumasala, no, ng kanilang araw, no, nung pagpunta ng araw dun sa kanilang mga dahon. So kung halimbawa mag-aalaga kayo, ayan, katulad yan, lagyan nyo ng net, ano, or kaya sa bahay dun sa may part na bright siya,
tapos hindi nalalagyan ng matinding sikat ng araw, dun nyo po siya ipwesto, no? Sa pagtutubig naman, watering requirements as usual, pagtuyo ng lupa tsaka magdilig, 1 to 2 inches ng topsoil po dapat tuyo na bago kayo magdilig, kasi ang problema naman dito kapag halimbawang overwater, maaari pong magkaroon ng root rot na gaya na rin sinasabi natin, kapag hindi healthy ang roots, syempre pangit yung plants, make sure din po na may butas yung pots, pag maglalagay kayo, lalo na yung malalaking paso. Pag sobrang lalaking paso nyo, make sure na maraming butas, kasi minsan makikita natin, lalo na yung mga iba, may isang butas lang siya. So ang gawin nyo, dagdagan nyo. Sa clay pot kasi, kaya minsan isa lang yung butas nun, medyo malaki, kasi porous yung kanyang materyales, nakakapasok yung tubig, yung hangin. Pero ibang klase po kasi kapag yan plastic pots yung gagamitin natin, hindi pumapasok din yung hangin, so make sure lang po na maraming butas kapag malaki yung paso nyo, kasi yung paso po na malaki, nakapag-store yan ng mas maraming tubig. Make sure din po na kapag nagdidilig kayo, kung mas malaki po yung paso nyo, mas matagal din po yung interval ng pagdidilig. Alam niyo kung bakit? Dahil nga po sa mas malaki yung paso, mas marami pong nakukold na lupa and mas matagal po bago tuyuin, Kaya importante din po nating malaman yon. Isa pa po, kapag halimbawa po na nasa loob ng bahay, ibang treatment din po, dahil kapag nasa loob naman ng bahay at yan, nagdidilig tayo, medyo matagal din po. Unlike nung nasa labas ng bahay, yan po, mas mabilis matuyo kaysa dun sa mga halaman na nasa loob ng bahay. Kaya, yan po yung isa sa alang-alang natin sa pagdidilig, So, yan, ang philodendrons naman, siguro papatabaan mo lang yan kapag matagal na, kapag yung lupa mo hindi na mataba, kapag lumipas na yung panahon, osmocot lang yan, or liquid fertilizer pwede rin naman na gamitin sa kanila para tumaba. Pero itong Gianteum, yan po talagang normal na sa kanila na lumaki, at maging damukhala talaga kapag nagmamatured. Kaya wala na kayong dapat pag-alala. So yan lang naman yung ilang care tips natin, dito sa ating philodendrons na to. And yung mga ibang gusto nyo, napakamura na ng mga philodendrons ngayon, And one thing, itong mga philodendrons po, yan po yung plant of the year, Kaya sabi ko sa inyo, magandang mag-alaga ngayong taon na ito. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video and I hope may natutunan kayo dyan, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na marami sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video, and this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!